Halimaw si Cam Reddish kahit sila Gabe Vincent, Max Christie at Austin Reeves hindi ito mapigilan. Pero bago yan pag-usapan na muna natin itong protesta ng Charlotte Hornets dito sa Lakers. Ito nga ay dahil sa nangyaring failed na physical exam ni Mark Williams, na naging dahilan para ipawalang bisa ang nangyaring trade sa pagitan ng Lakers at Hornets, na agad din naman ibinalita ni Shams Charania ng ESPN, na tinawagan daw ng Charlotte Hornets ang NBA para i-challenge ang failed physical exam ni Mark Williams. Pero ayon naman kay Adam Silver na matanong ito sa press conference sa All-Star patungkol sa nangyari, ay sinabi nga ni Adam Silver na wala naman daw formal na sinabmit sa kanila ang Charlotte Hornets patungkol sa pagpawalang bisa sa nasabing trade. Kaya malinaw mga idol na wala talagang protesta ang Hornets dito sa Lakers dahil nga sa nangyari. Na mukhang nagkamali nga lang itong si Shams Charania sa ginawa niyang report. Pero para naman kay Adam Silver ay nakuha nga daw ng Hornets ang atensyon nila dahil sa nangyari. Titingnan nga din daw ito ng NBA kung ano pa ang kailangan nilang gawin para hindi maulit ang mga ganitong bagay. At para na rin ma-improve pa nila ang kanilang ginagawa sa mga players na nati-trade. Kaya malabo na talaga mga idol na matuloy pa ang nasabing trade sa pagitan ng Lakers at Hornets. Lalo at may isang linggo na nga mahigit simula ng ipawalang bisa ng NBA ang nasabing trade. Malaki din kasi ang panghihinayang ng Charlotte Hornets. Lalo at maiiwasan sana nila na magbigay ng contract extension dito kay Mark Williams. Isa pa ay solid ang mga players na nakuha nila sa Los Angeles Lakers. Unang-una ay nakuha nila itong si Dalton Knecht na isang scorer na sharpshooter. Malaki kasi ang chance ng batang ito na maging star player. Idagdag pa si Cam Reddish na isa ring shooter at malakas pa sa depensa. Ang maganda pa dito para sa Charlotte Hornets ay ang unprotected first round pick na makukuha nila sa 2031 sa Lakers at isang pick swap sa 2030. Kaya kung minalas man itong Charlotte Hornets ay siya namang swerte ng Los Angeles Lakers at hindi nila tuluyang binitawan ang kanilang mga mahalagang assets. Lalo at itong si Mark Williams ay isang injury-prone na player. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na tuluyan ng mananatili itong si Dalton Knecht sa Lakers at hindi na babalik pa ng Charlotte Hornets? Samantalang ang isa naman sa mga player na binalak din sana ng Lakers na i-trade na si Cam Reddish. Ay grabe rin pala talaga ito maglaro at isa-isa nga nito tinalo sa isang one-on-one game yung kanyang mga teammates. Ito nga ang pinost ni Cam Reddish sa kanyang Instagram. Na kahit nga ang big man na si Christian Coloco ay pinipwersa lang ni Cam Reddish sa kanyang ginawang pag-atake sa basket. Mahirap yan mga idol lalo at isang big man ba naman ang kanyang katapat. Na kahit nga sila D'Angelo Russell at Austin Reeves ay tinitirahan lang ni Cam Reddish ng harap-harapan. Kahit nga ang dalawang best perimeter defender ng Lakers na sila Gabe Vincent at Max Christie, ay hindi rin nagawang mapigilan ang shooting at atake sa basket ni Cam Reddish. Ngayong season nga ay nag-average lang ito ng 3 points at 2 rebounds per game, na meron nga lang itong 28% shooting beyond the arc. Bibihira na rin kasi ito gamitin ni Coach JJ Redick at huli pang ang ipinasok sa loob ng court si Cam Reddish ay sa naging laban pa nila sa Philadelphia 76ers, na kung saan ay 18 minutes lang itong nakapaglaro na gumawa naman ito ng 5 points. Kung di pa nga matatambakan ng Sixers ang Lakers ay hindi pa ipapasok ni Coach JJ Redick si Cam Reddish. Magaling pa naman sana ito na player mga idol lalo na sa kanyang depensa. Isa pa ay kaya din naman ni Cam Reddish na mag-contribute sa opensa para sa Lakers, na kung matatandaan ay ginawa pa nga itong starter ng Los Angeles Lakers. Pero dahil nga sa nandyan na rin sila Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt, ay tuluyan nang nawala sa rotation ng Lakers itong si Cam Reddish. Isa pa naman ito sa top prospects noon ng NBA kasama nila RJ Barrett at Zion Williamson mula sa DOC papasok ng NBA. Pero nang dumating na ang NBA draft noong 2019 ay pinili ng Atlanta Hawks si Cam Reddish bilang 10 overall pick. Kabatch nga nito sila Jackson Hayes at Rui Hachimura. Kaya kung mabibigyan lang sana ng playing time at magandang role si Cam Reddish, ay baka mailabas nito ang kanyang tunay na galing sa kanilang kupunan. Pero sa ngayon kasi ay masaasahan ng Lakers ang kanyang depensa kesa sa opensa. Lalo at humina na ang kanilang depensa dahil sa pagkawala ni Anthony Davis at mas lumakas naman ang kanilang opensa dahil naman sa pagdating ni Luka Doncic. Kaya para sa akin ay mas maganda kung gamitin din ni JJ Redick si Cam Reddish para maiwasan din na ma-injury si Jared Vanderbilt. Lalo at isa ito sa mga mahalagang player ng Lakers na magagamit nila pagdating ng playoffs. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na isa-isa tinalo ni Cam Reddish ang kanyang mga ka-teammates sa Lakers?